Welcome back to Coach Bob's Fundamentals with Timoth and the Basketball League. Today, meron tayong isang tatakal uli na drill na mahalaga dahil there's a saying that before you can run, you have to learn how to walk first. And in this time, in this case, aaralin muna natin ang proper ball handling. Ang ball handling, akala ng iba, dribbling na yun agad. But ball handling really is not dribbling per se. Yun ay nag-i-involve ng toughness sa paghahawak, toughness pag siniswing mo ang ball or moving the ball around your body to avoid being stolen by your opponents. Ang pinakamagandang technique dyan is to use what we call back in the days medicine ball. Sa ngayon naman, ganun din yata ang tawag medicine ball. But since most medicine balls that can be bought from stores are rather expensive, actually you can improvise and you can use an old worn out ball to be your medicine ball. Alam niyo nung kabataan ko guys, ang ginagamit namin medicine ball, yung butas na, ang ginagawa namin, hinihiwaan namin sa gitna, and then nilalagyan namin ng buhangin para bumigat. Kasi yung bigat na yon ang tutulong sa inyo na lumakas yung mga muscles nyo, your arm muscles, para tough ang paghawak nyo sa bola. Even your fingers lalakas doon kasi mabigat. But nung isang araw na napatingin ako sa isang bola ni Caleb na napansin ko na masyadong pudpud na, naisip ko, mukhang may hindi pa ito butas, mukhang mas maganda siguro kung gawin ko itong medicine ball. Siyempre, hindi ko naman pwedeng mutasin yun, sayang. So I thought of a good idea na I used a syringe to insert or to put in water in that medicine ball. Kaya ang nangyari, mabigat na siya, and since water moves around, unlike yung sa buhangin, mas naging malikot siya. So lumabas na yung medicine ball na ginawa ko with water in it, ay mas maganda kasi hindi lang mabigat, malikot pa. So ang tendency, gaganda yung handling nila ng bola. Masasanay silang hindi mabitawan ng bola kahit na ito ay malikot. Ito yung sinasabi ko. Makikita, as you can see, this ball is already worn out, and at the same time, but it can still be used. Wala siyang butas. So nilagyan ko siya through the help of a syringe, yung malaking injection. Unti-unti, sinaga ko. Nilagyan ko ng tubig sa loob. At ngayon, kung maririnig mo pa, may tubig siya sa loob. So ito, gagamitin natin ito today para ma-practice ang ball handling ng mga bata. We will form a circle, and then gagawin ng ang isang routine. Bigay mo kay Elias yan. You need 2 balls or more. You can even use 3 balls or 4 balls para constantly may ginagawa yung mga bata. Because the key to a practice is dapat hindi nakatambay yung mga player. Dapat all the time, lagi sila may hawak ng bola, may ginagawa, instead of waiting for their turn. Okay, sisimulan muna natin dito. Ikot natin. 4, 5, mas bigay. Tuloy. 2. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat sabay ha. 4. Yun na. 1, 2, 3, 4, 5. Remember na kahit hindi mabilis, at least mapilitan hindi niya mabitawan. Dahan-dahan lang, kahit nakadikit sa paa, okay lang. For as long as nakokontrol niya yung hawak sa bola at hindi niyo na i-drop. Yun ang importante. Tulad niya si Tabo, ito, pero nakapit siya sa bola. Ibig sabihin niyo, yung ball handling niya maganda na, nasa high level na. Si Rohan, sa beginner, nakikita niyo yung struggle niya. Nabibitaw-bitawan niya because hindi pa rin naman siya masyadong matagal naglalaro ng basketball. So, ang ball handling niya medyo weak pa. Pero eventually, lalakas yan. Si Luis, tingnan natin. Malaki ang weight ni Luis, kaya sumasabit. Ano pa yan?
Milo Boy ito eh. Two-time winner sa Milo Best. Two-time na awardee. So pagdating uli sa unang tao, iibahin naman. Dito naman tayo. Maganda kung medyo may konting kembot, lalo na sa malalaki ang tiyan. Kasi hirap na hirap kung hindi ako kembot sumasabit. So kailangan kembutan mo, baby. Na-exercise pa yung mo, liliit pa ang tiyan, ang malalaki ang tiyan. Oh yeah. Five lang. Ha? Five. Bilis, mabagal, kaya napakahalagang maraming bola. Dinagdag ko itong bola na regular ball, yung regular weight ball, para maramdaman agad ng mga bata yung difference. Siyempre doon, hirap sila, dito sa isa, ay madali na. Yun. Para yung mga bata ito. Next, please. Ganyan-ganyan lang tayo, pero hindi nyo namamalayan. Nagiging tough na ang handling sa bola. Masosolve din yan yung problem na pag pinasahan, biglang nalibitawan, tatanggal yun. Through this drill. So yung last, syempre, gagawin mo. Ay dito naman. Ulo. Dito naman, sa ulo. Yan, syempre, kailangan mo rin ganyan. Parang stretching na rin to eh. Pabaliktad. Maganda nga kung i-reverse nyo yung rotation ng bola. Kung bumitawan, saluhin mo agad yung pabaliktad. Next. Para may challenge ng konti. Yan. Para may challenge kailangan, pwede rin habang ginagaya may tinicheck. Tapos na natin. Alam mo, hindi kaya ang challenge ng tinicheck. Okay. So, yun na yung mga basic drills using the medicine ball. Marami rin iba pang pwedeng gawin to improve your ball handling. Where's the medicine ball? Ay, medicine ball. Pwede, kahit ikaw mag-isa, you can do ball slaps. Yan. Pwede mo rin gawin yung over the head. At pwede mo rin itong gamitin for stretching. Pwede mo gawin yung regular stretching with the medicine ball. Ganyan, ganyan, side to side, taas, ganyan. You can do a lot of things here. You can experiment just by using this medicine ball. So that's it again. Thank you for watching us and hope to see you on our next episode of Coach Bob's Fundamentals with Timo and the Basketballing Kids. Ano sasabihin niyo? Kapag dating sa basketball, Wala!